Magandang umaga nga pala sa inyo mga mareng at ito ako ngayon, nagluluto ako ng almusal ng aking anak na si Heart. Yan, maaga kasi ang pasok niya, 5:30 ang pasok niya. Gumigising kami ng 4 a.m. pa lang para makapagluto ng kanyang babaunin at ang kanyang almusal. At ayan na nga mga mareng, piniprepare ko ng kanyang baon para sa school. Ayan, para hindi siya magutom sa school. Syempre, binabaonan ko siya ng kanin at saka pera. Kung may gusto siyang bilhin, binibigyan ko siya ng pera. Para at least hindi siya naiinggit sa mga kaklase niya. Kahit papano. Pero importante sa akin, binabaonan ko talaga siya ng kanin para busog talaga siya at hindi siya magugutom sa school. At ayan, nilutuan ko siya dyan ng chicken nugget dahil paborito niya yan. Yan ang mga gusto niya kinakain pagka pambaon-baon sa school, yung mabilisan lang kainin dahil ayaw niya ng mga lutong ulam dahil hindi siya mahilig magkakakain ng mga lutong ulam. Gusto niya mga ganyan, yung mga processed food. Alam ko naman po yun mga mareng, masama naman yung palaging processed food. Pero yan talaga ang gusto ng aking anak dahil dyan siya malakas kumain. Pero pag yung mga lutong ulam, halos 2 hours siya kumain. Kaya yan na lang muna binibigay ko. Pero nagluluto naman po ako ng mga lutong ulam para pag nasa bahay siya, kahit matagal siyang kumain, at least okay lang para makakain naman siya ng mga lutong ulam. At ayan nga, naglalagay na rin ako ng tubig sa kanyang aqua flash para baon niya sa school at hindi mawala yung lamig. Malamig po yung nilalagay ko dyan mga mareng. Kaya hanggang pag-uwi niya, malamig pa rin yung tubig niya. Pero madalas, nauubos naman niya yung tubig niya na yan. Kaya okay na okay yan mga maring. Kaysa sesto ang ibaon ko, tubig na lang. Para at least healthy. At ayan na nga mga maring, naayos ko na yung kanyang babaonin sa school. At ready na siya para pumasok maya-maya. At syempre mga maring, nagutom nga pala ako dyan at nagpabili ako ng sopas sa kapitbahay namin. Habang inaantay ko nga pala sa dyan maligo, ayan, kumakain muna ako ng sopas. Kitang-kita niyo naman mga maring, mainit na mainit pa ang sopas. Ang sarap-sarap humigap sa ganitong oras na madaling araw. At ayan na nga, naayusan ko na siya dyan, papababanguhan ko na siya. Para mabango siya pag pumasok sa school, hindi siya amoy antot, charot. Mabango naman yung ate Heart namin kasi lagi araw-araw naliligo siya. Ayoko siyang pumapasok nang hindi siya naliligo. Ayan, kaya ayan, okay na. Ready na siyang pumasok at piniprepare niya ng kanyang bag gamit. At lalabas na siya sa ng bahay para naman antay niya ng yung papa niya. Yung papa niya pala po naghahatid dyan tuwing umaga kasi walang may iwan sa anak naming bunso. Kaya sabi ko siya na maghahatid. Ayan, 5:30 ang pasok niya. Kailangan 5:20. Nakaalis na po siya dito sa bahay. Kasi 5 to 10 minutes lang naman ang biyahe niya papuntang school. At ayan na nga lang. Ayun, madilim-dilim pa nga dyan mga maring. Oh. Dyan, sabi ko, dyan muna siya. Antayin niya yung papa niya. At ayan na nga yung papa niya. Nakalabas na ng bahay at ano na ng motor. At ready na siyang ihatid sa school. At ayan. Sumakay na rin siya ng motor. At nagpaalam na nga siya sa akin. Sabi niya, bye-bye mama. Sabi ko sa kanya, sige ingat anak, galingan sa school. At ayan, umalis na nga pala sila dyan mga mareng. Ayan, sa iskinita lang yan namin. Pero pag lumabas na ng kalsada, maluwag na po doon. At ayan nga, nagluto na rin ako ng aming hapunan. Nagluto nga pala ako dyan ng paksiw dahil request ng aking asawa. Magluto raw ako ng paksiw na galunggong. Kaya yan, nagluluto ako ng paksiw. Piniprepare ko na at para maisalang ko na. Nilagyan ko na nga pala yan ng luya, bawang, sibuyas, paminta at asin. Siyempre, sunod natin yung konting betchin dyan mga maring para pumalansi ang lasa. At ayan nga, nilagay ko na rin yung suka na pangpaasim natin dyan mga mareng. Ayan. At sinindihan ko na nga pala dyan yung kalan para maisalang na natin ang ating galunggong na paksiw. Ayan. Siyempre, magpiprito nga rin pala ako dyan ng galunggong kasi yan ang gusto ng aking anak. At siyempre, ito yung gulay para sa ating paksiw. Nilagay ko nga pala dyan yung gulay sa ating paksiw, yung okra at saka ang talong. Ayan, para may gulay-gulay naman yung makain yung paksiw. Nilagyan ko siya ng okra at talong. Ayan, go, go, go.
At syempre nakalimutan ko nga pala dyan yung ceiling green. Kaya hinabol ko na. Marami na akong naglagay ng ceiling green para mas masarap talaga yung paksiw natin mga mareng. At ayan, nagpainit na ako ng kawali. Sinalang ko na rin yung talong dahil paborito ng anak ko yan na pritong talong. Yan ang gusto niyang ulam sa talong, pritong talong talaga. Ayan, excuse me po. At ayan na nga, yung piniprito kong talong, malapit na siyang maluto. Nahihirapan nga pala ako mag-voice cover kasi inuubo-ubo ako. Kaya ayan, medyo paus-paus ako mag-voice cover. Pasensya na po. At ayan na nga, malapit nang maluto ang piniprito kong talong. Isusunod ko nga pala dyan mga mareng yung galonggong na ipiprito ko yung galonggong para mas may partner naman tong pritong talong namin. At ayan na nga, nilalagay ko na siya sa plato at syempre parang luto na ata yung paksiw natin. At ayan na nga, lutong-luto na yung ating paksiw na galonggong. At sinalang ko na nga pala yung galonggong para iprito. Ayan. At ayan na nga, naluto na yung pritong galonggong at talong. Pwedeng-pwede na tayong kumain mga maring. Maraming salamat sa nanonood.